Okay, dumako na tayo sa ating pong pag-aaral dito sa Book of Judges, na ang series na ito ay pinamagatan nating The God Who Disciplines and Delivers. We will be reading now Judges chapter 16 verses 1 to 31. Mahaba po ito mga kapatid, pero ito'y salita ng Diyos, kaya matyaga po nating basahin at sana hindi tayo mainip. Basahin po natin. Minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Ibinalita sa mga taga-Gaza, si Samson ay dumating dito. Kanilang pinalibutan at inabangan siya ng buong gabi sa pintuang lunsod. Nanatili silang tahimik buong gabi na sinasabi, maghintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin siya patayin. Ngunit si Samson ay humiga hanggang hating gabi. At ng hating gabi ay bumangon at hinawakan niya ang pinto ng pintuang lunsod at kapwa binunot pati ang bakal. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. Pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng tagalibis ng Sorek na ang pangalay Delilah. Pinuntahan ng mga pinuno ng mga Pilisteo ang babae at sinabi sa kanya, akitin mo siya, alamin mo kung bakit napakalakas niya at sa anumang paraan kami magtatagumpay laban sa kanya upang aming matalian at matalo siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak. Sinabi ni Delilah kay Samson, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas at kung paanong matatalian ka upang ikaw ay matalo. Sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng sinumang tao. Nang magkagayoy, nagdala sa kanya ang mga pinuno ng mga Pilisteo ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo at ipinantali nila sa kanya. Noon ay may nakaabang sa silid sa loob at sinabi niya sa kanya, narito na ang mga Pilisteo, Samson. Kanyang pinutol ang mga yantok na tulad sa taling sinulid na napuputol kapag nadidikitan ng apoy, sa gayoy hindi nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, tingnan mo, pinaglaruan mo ko at nagsinungaling ka sa akin. Pinakikiusap ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung paano ka matatalian. Sumagot si Samson, kung tatalian lamang nila ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina ako at magiging gaya ng sinumang tao. Sa gayoy, kumuha si Delilah ng bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito na ang mga Pilisteo, Samson. Noon, ang mga nakaabang ay nasa silid, sa loob ng silid, ngunit pawang pinutol niya ang mga lubid sa kanyang mga bisig na parang sinulid. Sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon pinaglalaruan mo ko at nagsisinungaling ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung paanong matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 tirintas sa aking ulo, nang hinabing kayo at higpitan mo ng pang-ipit, manghihina ako at magiging tulad ng sinumang tao. Kaya't habang siya'y natutulog, hinawakan ni Delilah ang 7 tirintas sa kanyang ulo at sinabi sa kanya, narito na ang mga Pilisteo, Samson. Siya'y gumising sa kanyang pagkatulog at binunot ang pang-ipit ng panghabi at ang hinabi. Sinabi niya sa kanya, bakit nasabi mo na iniibig kita? Gayong ang iyong pag-ibig ay wala sa akin. Pinaglalaroan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbigay sa iyo ng matinding lakas. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pagkainis. Kanyang ibinunyag kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, wala pang pang-ahit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging nasirita ng Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay sa akin ang aking lakas, ako'y hihina at magiging gaya ng sinumang tao. Nang mabatid ni Delilah na sinabi na sa kanya ni Samson ang buong lihim niya't nagsugo siya at tinawag ang mga pinuno ng mga Pilisteo na sinasabi, umahon pa kayong minsan sapagkat sinabi na niya sa akin ang buong lihim. Nang magkagayoy, umahon ng mga pinuno ng mga Pilisteo at nagdala ng salapi. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahit ang 7 tirintas sa ulo nito. Nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala.
Sinabi niya, narito na mga Pilisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humihiwalay na sa kanya. Hinuli siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa gasa at ginapos siya ng mga tanikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Gayon man, pagkatapos na siya'y maahitan, muling tumubo ang buhok sa kanyang ulo. Nagtitipon noon ang mga pinuno ng mga Pilisteo upang maghandog ng isang dakilang alay kay Dagon na kanilang Diyos upang magsaya, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay si Samson na ating kaaway. Nang makita siya ng taong bayan, pinuri nila ang kanilang Diyos sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa atin ang ating kaaway, ang tagawasak ng ating lupain na pumapatay ng marami sa atin. At nangyari nang natutuwa na ang kanilang puso ay kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya'y ating mapaglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya'y pinaglaruan nila. Siya'y kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya sa kamay, ipahawak mo sa akin ang haliging kinasasaligan ng bahay upang aking mahiligan. Noon ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pinuno ng mga Pilisteo ay naroon. Sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanunood samantalang pinagkakatuwaan si Samson. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako. Idinadalangin ko sa iyo, palakasin mo ako. Na minsan na lamang, O Diyos, upang maipaghiganti kong minsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Si Samson ay humawak sa dalawang gitnang haligi na kinasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon at ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo ako'y mamatay kasama ng mga Pilisteo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy, ang mga namatay sa kanyang pinatay, sa kanyang kamatayan ay higit pa kaysa sa pinatay niya noong siya'y buhay pa. Verse 31, pagkatapos ay dumating ang kanyang mga kapatid at ang buong sambayanan ng kanyang ama at kinuha siya. Iniahon siya at inilibing sa pagitan ng Sora at Estaol sa libingan ni Manoah na kanyang ama. Naghukom siya sa Israel sa loob ng 20 taon. Ito po ang salita ng Panginoon. Isa daw sa pinakamahirap na tanong, mahirap sagutin na tanong sa mga job interview ay yung tanong na, what is your biggest weakness? Ano ang matindi mong kahinaan? Marami daw sa mga nag-aplikante ay hindi sinasabi yung totoo na kanilang kahinaan sa takot na hindi sila ma-hire doon sa kanilang ina-apply ang trabaho. Pero tayong mga Kristiyano na nabubuhay sa makasalanang mundo, dapat lamang na malaman natin at maging tapat tayo sa ating kahinaan. Now, hindi ibig sabihin ay isa publiko natin ang ating kahinaan, kundi ito'y dapat alamin natin at dapat ay i-deal natin, ipanalangin natin upang mapagtagumpayan natin. Yan ang problema dito sa lalaking ito na si Samson. Alam niyang malakas siya. Alam niya na ang kanyang kalakasan ay galing sa Diyos. Siya isang superhuman. Pwede nga natin sabihin parang siya si Superman. No? Siya mayroong supernatural strength at alam niya yun. Pero siya rin ay may kahinaan at ito ay binabaliwala niya. Meron siyang kahinaan, binabaliwala niya. Yan ang problema na nakita natin kay Samson. Nakita natin ang kahinaan niya doon sa chapter 14. Noong siya ay maakit sa isang babae, ginawa niya ang lahat, no? Para makuha yung babaeng iyon kahit na hindi dapat. Kahit na yun ay isang Pilisteo at hindi Israelita. Pati magulang niya, hindi siya kayang pigilan. At dahil nga, dahil nga sa kanyang kahinaang ito, no? Pag siya pinilit, no? At ginamitan mo ng emosyon, na i-reveal niya, na ibubunyag niya yung mga bagay na hindi niya dapat ibunyag. At yan din ang nakita natin dito sa
famous episode of the story about Samson and Delilah. We know that the story about Samson and Delilah is not only famous in this book, but famous, one of the famous in the Bible. At kahit na yung mga hindi Kristiyano na nagbabasa ng Bible, alam nila yung Samson . At pag binanggit si Samson, kakabit kaagad si Delilah. So, alam nila ito at mas kilala nga ito sa itong story na ito na the downfall of the strong. But brethren, in reality, hindi si Delilah ang dahilan ng pagbagsak ni Samson, kundi ang pag-ibig niya sa kanyang sarili. Ang pag-ibig niya sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagnanasa, sa kanyang kasalanan. Kaya nga, ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayon pong umagang ito ay ito: kill your sin or your sin will kill you. Let me underscore that. Kill your sins or your sins will kill you. Patayin mo. Supilin mo ang kasalanan mo, sapagkat kung hindi, ang kasalanan mo ang papatay sa iyo. At nais ko pong magbigay sa inyo ngayon ng 4 summarizing points. Medyo mahaba itong binasa natin, itong chapter na ito. At gusto ko lang siyang isummarize yung leksyon na pwede nating makuha sa 4 na summary points. Una, tingnan natin the parade of strength. Pangalawa, tingnan natin the play of seduction. Pangatlo, we will be looking at the payment of stupidity. And number 4, the power of the sovereign. Una, the parade of strength. Now, bago ang episode patungkol kay Samson at Delilah, meron tayong makikita rito na maikling kwento o maikling pangyayari, verses 1 to 3. Anong sinabi doon? Itong si Samson ay pumunta sa Gaza. Itong Gaza ay bahagi dapat ito ng bayan ng Israel. Pero sa pagkakataong ito ay okupado ng mga Pilisteo. Narinig natin yung Gaza ngayon dahil yan yung binomba nitong mga Israeli kumakailan lamang. Na ngayon ay okupado na rin ng mga Hamas, mga grupo ng mga Hamas, mga Palestine, mga Palestinian Hamas. So, ito yung Gaza. Yan yung Gaza na noon at ito yung Gaza noon. Ng pagkakataong ito ay okupado ito ng mga Pilisteo. At sabi, siya ay nagpunta roon dahil siya ay sumiping, siya ay sa isang babaeng bayaran. So, nag-spend siya ng night doon. Di binanggit yung pangalan ng babaeng bayaran na ito at siya ay nag-spend ng night doon dahil doon sa babaeng bayaran na ito. So, nung nalaman ng mga Pilisteo na nandoon si Samson sa Gaza, agad naghanda sila para i-ambush si Samson. So, nung gabi, naghanda na sila. Kaya lang, mukhang ang tagal ni Samson lumabas. Iniisip nila, sa kinabukasan ito lalabas. At kaya, ito'y aabangan nila para nang sa ganon ito ay kanilang hulihin at pagbayarin sa mga ginawa nito laban sa kanila. Naging public enemy number 1 ito si Samson sa mga Philistines dahil ito yung gumawa ng maraming paninira sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pananim at pinatay nito yung 30 mga lalaki sa Ashkelon at yung 1,000 mga lalaki na sa pamamagitan lamang ng jawbone, di ba, kung matatandaan natin. So, yun ang nangyari. So, ang nangyari ay inaasahan nila na maaring sa kinabukasan na umaga ay lalabas si Samson at uuwi. Pero contrary doon sa kanilang expectation, nung hating gabi, biglang bumangon ito si Samson at lumabas. Siyempre, nakasarado na yung pintuan ng syudad o pintuan ng lungsod. Ang ginawa niya, binunot niya yung pintuan ng lungsod, kasama na daw ng bakal, at yung poste nito, at kanya itong pinasan hanggang doon sa burol na tapat ng Hebron. Now, merong ilang detalye na dapat tayong maintindihan o dapat nating malaman. Unang-una, mga kapatid, yung
ancient na mga door gate nung araw, yung mga pintuang panglungsod, ito ay mataas. Maaaring ito ay mga, siguro pwede nating sabihin, mga 15 feet, mga ganyan, kataas. Matataas ito. Pangalawa, yari ito sa mga talagang mga matitibay na mga kahoy. At nilagyan pa nga yata ng bakal, sabi pa rito sa Tagalog, ano? So, sobrang bigat nito. Pwede nating sabihin, daang kilo ang bigat nito. Ito yung binunot at pinasan ni Samson. At ang sabi, pinasan niya hanggang saan? Doon sa burol ng Hebron. At pag tiningnan nyo sa mga Bible commentaries ninyo, ang Hebron at ang layo ng Gaza sa Hebron ay umaabot sa, kung humigit kumulang na 40 miles, 40 milya. Ang layo. So, ibig sabihin, maaring hindi lang isang araw, maaring 2 araw na journey ito bago siya makarating doon sa burol ng Hebron. Yun ang kanyang ginawa. Ngayon ang tanong, bakit kinakailangang pasanin nito ni Samson itong pintuan nito na napakabigat at hanggang doon sa burol ng Hebron? Pwede naman niyang sirain na lang yung pintuan at siya'y lumabas at umuwi. Bakit niya ginawa yun? Because he wanted to display his supernatural strength for everyone to see. Gusto niyang ipakita na meron siyang kakaibang lakas. Gusto niyang ipakita ito sa karamihan. So makikita natin, he is not only pleasure seeker, but he also wants to be recognized as somebody who is above everybody. Gusto niyang makita, angat ako sa inyong lahat. Iba ako sa inyong lahat. Nakalimutan ni Samson na binigyan siya ng supernatural strength ng Diyos, hindi para sa kanyang sarili. Hindi para sa kanyang kapurihan. Hindi para maging bantog at hangaan, kundi para sa interes ng Diyos at para sa kabutihan o pakinabang ng kanyang bayang Israel para maipagtanggol niya ito laban sa mga Pilisteo. Nakalimutan niya yon. Yun ang malaking problema. Alam niyo mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay tumanggap hindi lang ng kaligtasan at ng kapatawaran, tumanggap din tayo ng mga espiritual na kaloob galing sa Diyos. Pero ito'y para maggamit sa interes ng Diyos, para ito'y maggamit sa ikatitibay ng iglesia ng Diyos. Sa madaling salita, para sa iba, hindi para sa sarili natin. Hindi for our self-gratification, but for church edification. Iba-iba ang kaloob ng bawat isa sa atin. May mga binigyan sa atin ng kaloob na maaaring hindi nakikita ng karamihan ng mga tao. Tulad ng kaloob ng exhortation, o kaloob ng pagbibigay, kaloob ng mercy, the gift of mercy, the gift of giving. Alam nyo, may mga Kristiyano na isinishare nila yung kanilang panahon, no? Yung kanilang time, yung kanilang money, yung kanilang good advice doon sa mga taong nakikita nilang nangangailangan nito kahit na hindi nalalaman ng karamihan. May mga kaloob na obvious sa paningin ng marami, tulad ng kaloob ng pangangaral, tulad ng kaloob ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero dapat mapaalalahanan tayo na yung mga kaloob na yan, they are not meant for our self-gratification. They are meant for the good of others. They are not meant for self-recognition. They are meant for the benefit of everybody, for the benefit of the church. It is not meant to parade our skills. It is not meant to parade our excellence,
but for the glory of God. That's something na nakalimutan ni Samson. At sana'y wag din nating kalimutan sa ating sarili. Ano mang kaloob na binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para sa ikatitibay ng iba, para sa bubuti ng karamihan, at para sa ikatatayo at ikatatatag pa ng kanyang iglesia, at hindi para sa pangsariling papuri natin. Yan ay isang paalala sa atin sapagkat lahat tayo ay may tendency ng paghahanap ng papuri sa ating mga sarili. So, yan ang unang summarizing lesson na gusto kong makita natin dito. The parade of strength. But not only that, the play of seduction. At this time, ay ipinakilala sa atin ang isang bagong karakter. No? Ang nag-iisang babae sa kwento ng buhay ni Samson na binigyan ng pangalan. Ang pangalan ay Delilah. So matatandaan natin, no, may mga babae sa buhay ni Samson pero hindi binigay ang pangalan. Yung pangalan ng nanay niya, hindi ibinigay. Yung pangalan ng nanay ni Samson, 'di ba? Doon unang nagpakita yung angel of God, pero hindi ibinigay ang pangalan. Samantalang yung babaeng 'yon ay talagang nagpakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Yung pangalan ng asawa ni Samson na taga-Timna na isang Pilisteo, hindi rin binanggit ang pangalan. At itong prostitute na pinuntahan niya sa Gaza, hindi rin binanggit ang pangalan. Pero dito, binanggit ang pangalan ni Delilah. Kaya nga madalas kapag nababanggit ang pangalang Samson, nakakabit kaagad doon si Delilah. Na taga, sabi, Valley of Sorek. Now, itong Valley of Sorek ay isang lugar na okupado rin ng mga Pilisteo. Now, hindi binanggit kung itong si Delilah ay isang prostitute, hindi binanggit. Hindi rin binanggit kung siya isang Philistine. But, yung dealings niya sa mga Philistine leaders, she appears to be one of the Philistines, no? But according to verse 4, sabi si Samson daw ay na-inlove dito sa babaeng ito. Na-inlove siya. So, hindi ito yung parang bayaran lang. Na-inlove talaga. Meron ng emosyon dito. Meron na talagang pagmamahal na nararamdaman siya. At itong mga leaders ng Philistines ay nag-offer doon sa babae na si Delilah na bibigyan siya ng 1,100 pieces of silver kapalit ng pang-aakit niya kay Samson, at kapag naakit na niya, ay pilitin niyang ibunyag ni Samson kung ano ang sikreto ng kanyang lakas para siya'y matalian, na maigapos. At yun ang plano. Now, pera na yan, ang laki niyan, no? 1,100 pieces of silver. So, pumayag si Delilah. At si Delilah ay gumawa ng isang game dito. Ang pangalan ng game ay The Philistines Are Here. Yan ang pangalan ng game. Narito ang mga Pilisteo, Samson. Siyempre, hindi naman niya sinabi ang talagang totoong intensyon niya kay Samson. Bakit niya ginawa itong game na ito. Now, mukhang nag-enjoy naman si Samson doon sa game, ano? At nung sinasabi, paano ka ba talaga matatalian? Nag-enjoy siya, nakipaglaro din naman siya. At sinabi nga niya, yung mga pamamaraan daw para siya ay matalian at maging parang tulad din ng karamihan na hindi na makakawala. Sabi, kung ako ay tatalian mo ng 7 sariwang yantok, no? Hindi na daw siya makakawala. Tapos, pero ano nangyari? Pagkasisigaw na ng, The Philistines are here. Para lang daw sinulid yung kanyang tinanggal sa kanyang katawan. So, sinabi niya na naman, hindi, ang kailangan siguro ay bagong lubid na hindi pa nagagamit. Wala rin, ganun din naman. Para lang ding sinulid. Pagkatapos sa pangatlo, sabi niya, kung hahabiin daw yung 7 tirintas sa kanyang ulo, sa kanyang buhok, hihigpitan ito ng matinding pang-ipit, manghihina na siya. Pero hindi pa rin ang totoo yun, sapagkat noong
Sinabing, nung ginising na siya, tandyan ng mga Philistines ay, malakas pa rin siya. Pero medyo nakakatakot itong pangatlo, no? Medyo scary na ito, sapagkat halos binibigyan niya na si Delilah ng hint. Dahil doon na sa buhok no? Nasa buhok na siya So, kumbaga parang malapit na siya sa bangin. And finally, nakita natin dahil gumamit na ng emotional blackmail itong si Delilah, tulad din ng emotional blackmail na ginawa ng kanyang asawa sa Timna, nung ibunyag niya yung sagot doon sa bugtong-bugtong, doon sa riddle, ito na ang nangyari din. Basahin natin verses 15 to 16. Sinabi niya sa kanya, bakit nasabi mo na iniibig kita? Gayong ang iyong pag-ibig ay wala sa akin. May drama na rito. Pinaglaruan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya, araw-araw, sa pamamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamatay na siya sa pagkainis. So talagang araw-araw ang ginawang pamimilit sa kanya. So, siguro, akala ni Samson game pa rin. Laro pa rin ang lahat ng ito. Hindi niya nare-realize na ito isang laro tungo sa kanyang kapahamakan at kamatayan. Mga kapatid, magandang paalala uli ito sa atin, na hindi tayo dapat makipaglaro sa kasalanan. We should not play game with sins. Baka minsan iniisip natin, kayang-kaya natin to, mahahandle natin to mga bahagyang kalaswaan na pinadadaan natin sa ating isipan. O maaring meron tayong kinikim-kim dito sa ating kalooban na maaring inis o galit o bigat sa isang kapatid o sa sino man. Sabi mo, okay lang yan. Hindi okay yan. Maaring minsan iniisip mo, ito naman kasalanan, nasa utak ko lang, nasa isip ko lang, hindi ko naman ito gagawin. Alam nyo, ang kasalanan, nakikita man o hindi, maliit man o malaki, ito ay makakasira ng ating pananampalataya. Ito ay makakapagbigay kapahamakan sa ating pagkatao. Diba? 1 Corinthians chapter 10 verse 12, ito yung paalala ni Apostol Pablo, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Now, yun po yung pangalawa. Pumunta tayo sa pangatlong summarizing point na gusto kong ipakita sa atin dito, o summarizing lesson. So nakita natin the parade of strength, the play of seduction, and number 3, the payment of stupidity. Si Delilah, ano yung nag-uudyok sa kanya? Kaya niya pinipilit na malaman yung sikreto ni Samson. Pera. Diba? Yung reward money. Si Samson naman, on the other hand, dapat nahahalata na niya yung motibo ni Delilah Pero ano nangyari? Nabulag siya ng kanyang kahangalan sa pag-ibig niya rito. He was blinded by his stupid love. At kanyang binaliwala yung panganib na kung i-reveal niya yung kanyang sikreto, maaaring mapahamak siya. Hindi niya tinignan niya, akala niya walang mangyayari sa kanya. Siguro akala niya ito isang laro lamang. Verse 17, basahin natin. Kaya't ibinunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging nasirita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay sa akin ang aking lakas, ako'y hihina at magiging gaya ng sinumang tao. Now, gusto kong ulit-ulitin, mga kapatid, na ang lakas ni Samson ay hindi nanggaling sa kanyang buhok. Walang magic at power mula sa kanyang buhok. Ito'y galing sa Espiritu ng Panginoon. Kaya mababasa natin sa verse 20 ang ganito, sinabi niya,
narito na ang mga Pilisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Hindi doon sa pag-ahit, kundi dahil sa Panginoon. So, dito makikita natin ang isang trahedya, mga kapatid. Ang trahedya ng kahangalan. And alam natin nangyari, dinakip siya, dinukot yung kanyang mga mata, no? Tapos tinalian siya ng tanikala at ginawa siyang tagagiling doon sa kulungan. Sin can make us stupid. Sin can make us stupid. Alam niyo, meron ako nabasa nakakatuwang kwento, pero ito'y totoong pangyayari sa kasaysayan. Nabasa ko ito. Noong 14th century, si Reynald III, itong si Reynald III ay naging duke, no? Sa isang lugar na kilala sa panahon natin ngayon, yan ay ang bansang Belgium. No? Now, dahil itong si Reynald, medyo mayabang siya, medyo may pagkamalupit din siya sa kanyang pagiging pinuno. Alam niyo yung kanyang nakababatang kapatid na si Edward, ang pangalan, no? Nagrebelde sa kanya. At natalo siya. Nakuha yung kanyang posisyon bilang isang duke. At ang ginawa ni Edward ay ikinulong niya yung kanyang kuya na si Reynald sa isang kwarto na meron lang maliit na bintana at merong makipot na pintuan. Pero hindi naman niya nilalak yung pintuan. Ito ang kanyang kondisyon, sabi niya. Pag ikaw ay nakalabas sa kwarto na yan, ibabalik ko sa iyo ang iyong posisyon bilang duke at maging ang lahat ng ari-arian mo na nawala sa iyo. Yun lang. Pero ito ang problema. Mataba ito si Reynald. Sobrang taba, siguro obese, no? Malaki. At overweight, sabihin na natin. So, kinakailangan niyang magbawas ng kanyang timbang, no? Mag-diet para makalabas siya doon sa pintuan kasi hindi siya magkakasya, makipot yung pintuan eh. No? Ang ginagawa naman ng kanyang kapatid na si Edward, araw-araw binibigyan siya ng masasarap na pagkain. Araw-araw. No? So, kung iisipin mo, simple lang naman ang sinabi ng kanyang kapatid eh. Kung makakalabas ka sa pintuan na yan, balik ka sa dating buhay mo. Anong pinili niya? Masasarap na pagkain. Kaya ayon, nanatili siya doon sa room na yon hanggang sa kanyang kamatayan. Ang punto rito, mga kapatid, ganun din ang kasalanan eh. Ang kasalanan ay may kapangyarihang gawin tayong hangal at hindi natin mapili kung ano yung tama. Hindi natin magawa kung ano yung tama. Ito'y may kapangyarihan na bulagin tayo para hindi natin makita yung tamang daan na dapat nating tahakin. May kapangyarihan siya na alipinin tayo para hindi natin nasain ang kalayaan. May kapangyarihan siyang gawin tayong manhid para hindi natin maramdaman ang panganib na maaaring malapit nang dumating sa atin. Tandaan natin uli, ang kasalanan ay kaaway, hindi kaibigan. Dapat natin itong supilin, dapat natin itong labanan, dapat natin itong patayin sapagkat kung hindi tayo ang papatayin ng kasalanan. We must kill sin or else sin will kill us. Now let's go to the last summary point. The parade of strength, the play of seduction, the payment of stupidity, and now the power of the sovereign. The Philistines are rejoicing and sacrificing to Dagon their God. Nagkakagalakan na sila. Nagbubunyi sila, nagsisiya sila.
at nagbigay sila ng kanilang mga handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sinasabi nila, itong Diyos namin ito, ang siyang nagbigay sa amin kay Samson para siya aming mahuli at siya ay hindi na makapaminsala sa amin. Alam nyo, si Samson ay isang hangal dahil siya ay nakipaglaro sa kasalanan. Pero ito mga taong ito, mas hangal sila. Mas matindi ang kanilang kahangalan sapagkat nabulag sila doon sa maling paniniwala. Isipin mong ibigay nila ang papuri at ang parangal sa tagumpay na kanilang nakuha. Saan? Sa isang idolong bato na si Dagon. Paano ang isang bato na hinulma ng kanilang kamay na walang buhay ang magkakagawa ng pagliligtas sa kanila? Kaya minsan, may iisip mo yan. Maging sana, kung meron nakikinig sa atin dito, no? Na mga kaibigan natin. Isipin nyo, kung maaaring ikaw ay sumasamba pa sa bato o sa kahoy na hinulma rin ng kamay ng tao, pag-isipan mong maigi yan. Hindi lang yan kahangalan, kundi yan ay kasalanan. Sapagkat sinasamba mo at nananalangin ka sa isang walang buhay na object. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi gawa ng ating mga kamay. Tayo ang gawa ng Diyos. Kaya dito makikita natin ang kahangalan ng mga taong ito na kanilang ibigay yung credit kay Dagon dahil sa pagkakahuli kay Samson. So, dito, sabi sa ating binasa, nung oras na yon na sila'y nagbubunyi, maraming tao, nandoon ang mga national leaders, nandoon yung mga bureaucrats, yung mga opisyalis ng kanilang bayan, no? At umaabot daw sa 3,000 mga lalaki at mga babae ang present doon sa gusaling yon, doon sa templo ni Dagon na yon. At pagkatapos pinatawag nila si Samson para i-entertain sila, no? Pagkatuwaan si Samson, parang gawin siyang katatawanan or ano man ang ginagawa. Hindi naman sinabi kung papaano ini-entertain ni Samson yung mga taong ito. Maraming mga suggestion, ang mga commentaries na mababasa ninyo. Isa sa mga suggestion ay maaaring si Samson ay pinagsayaw nila sa kanilang harapan, no? Ang dakilang kaaway nila ngayon ay dakilang mananayaw lang sa kanilang harapan. The great enemy is now their great entertainer. Pero marahil si Samson, dahil nakakabisita na siya sa Gaza nung hindi pa siya nabubulag, no? Maaaring pamilyar siya doon sa structure ng building, no? Kaya yung bata na nag-aakay sa kanya ay kanyang hinilingan na ilapit siya doon sa pilar, sa mga haligi ng gusali, no? At yun nga ang ginawa niya. At noong napalapit na siya doon sa haligi ng gusali, no? At mababasa natin sa verse 28, sabi roon, then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. So dito, verses 29 to 30, mababasa natin, kanyang hinawakan ng kanyang 2 kamay, ang 2 poste, ang 2 pilar, yung haligi, no? At ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at para ito'y itulak at nag-collapse, gumuho ang buong gusali at namatay ang lahat ng taong naroroon kasama na siya. Anong makikita natin? Sa binasa natin at sinabi pa rito na mas marami daw napatay si Samson ng mga Pilisteo sa kanyang kamatayan kaysa nung siya'y nabubuhay pa. Pero ang pinakapunto ito, mga kapatid, God vindicated His honor and glory.
Dito muling ipinakita ng Diyos. Kanyang ibinalik ang kanyang kalwalhatian at ang kanyang karangalan. Isang leksyon ang pwede nating makita. Ang sino mang lumalaban sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang sino mang nagbabaliwala sa kalooban at sa salita ng Diyos, hindi sila ang may huling halakhak, kundi ang Diyos. Kundi ang Diyos. He is the sovereign God who is in control of everything. And we ask the question, bakit pa pinili ng Diyos itong lalaking ito na si Samson, ang siyang mag-fulfill ng kanyang kalooban samantalang masuwayin na tao? Isang tao na talagang kitang-kita ang kanyang kahinaan. Isang tao na ang papuri, hindi nga niya na ibibigay ng lubos-lubos sa Diyos. Bakit siya ang pinili para gumawa ng ng kanyang plano laban dito sa mga kaaway ng bayan ng Israel, sa mga paganong taong ito? I think the answer to this is this. It is all of God and all of grace. It is all of God and all of grace. Pero sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na ang totoong tagapagligtas ay hindi ang isang taong tulad ni Samson na mayroong superhuman strength. Ang totoong tagapagligtas na kailangan ng tao ay walang iba kundi ang tagapagligtas na namatay at muling nabuhay. Hindi si Samson ang totoong Savior sa kwentong ito. The real Savior is the one who was also tempted and seduced to sin like Samson. Di ba meron din namang talagang tinukso tulad ni Samson. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya'y tinukso ni Satanas 40 araw at 40 gabing walang humpay. Pero hindi siya careless, tulad ni Samson. Hinarap niya si Satanas. Nilabanan niya si Satanas sa pamamagitan ng salita at siya'y nagtagumpay. Sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 15, he was tempted at all points yet without sin. Siya ang ultimong dahilan kung bakit pinipreserve ng Diyos ang bayan ng Israel laban sa mga banyagang bansa na gustong magpahirap sa kanila, gustong umalipin sa kanila, at gustong dalhin sila sa captivity o pagkabihag. Si Kristo ang ultimong dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon na pahirapan ang bayan ng Israel. Gusto niyang i-preserve ang bayang ito dahil doon sa ultimate Savior na darating na walang iba kundi si Kristo na ipinangakong manggagaling mismo sa tribo ni Juda doon sa Israel. He is the Savior of our souls. He is the Redeemer of sinners. And He is the one who can give true life to each one of us. At sinasabi ng kanyang salita, ang sino mang tumatawag sa Kanya ay maliligtas. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng mga kwento ng mga hukom, 12 hukom, at ito ay si Samson ang pinakahuli, hindi sila ang totoong tagapagligtas. Sila'y anino lamang ng isang totoong tagapagligtas. Walang iba kundi si Kristo, na mayroong lakas na higit kay Samson. Isang lakas na kayang tumalo sa kapangyarihan ng dyablo. Siya ang kailangan nating lahat. Siya ang kailangan mo. Siya ang kailangan ng mga makasalanan. Sana'y lumapit ka sa Kanya ngayon at hilingin mong ikaw ay Kanyang iligtas. Tayo manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulay-bulayan namin. Dalangin namin na sana ang mga salita mong ito'y
isulat mo sa puso ng bawat isa sa amin. Sana'y nagsilbing warning sa amin ang nangyari sa buhay ni Samson. Tulungan mo kami sa puso namin ito. At makita namin, Panginoong Diyos, na tunay na kung wala ka, wala kami magagawa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.